what's up mga Lodi? Welcome back again dito sa ating channel and today pag-uusapan natin guys itong mga ligtas na lugar sa Pilipinas kapag nagkagiyera. Oh my goodness. Alamin din natin yung mga lugar na to mga Lodi Halimbawa, magkagiyera, at least may idea tayo na kung saan tayo pupunta. And of course mga Lodi, bago natin umpisahan tong ating reaction video, if you are new to this channel mga Lodi and trip nyo yung mga ganitong content, mga reaction video, please don't forget to subscribe and pakipindot na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa tuwing mag-upload tayo ng ating mga reaction video. And yung ating featured channel mga Lodi, Soksai TV, Paki-subscribe, pakipuntahan yung ating description mga Lodi. So wag na natin patagalin to mga Lodi. So let's J. Kakatakot. Sa sunod-sunod na balita tungkol sa mga banta ng China sa pinakahuling tensyon at girian sa West Philippine Sea, ang insidente ng pambobomba ng tubig ay nagsagawa lamang daw sila ng regulatory actions dahil di umano tumupad sa pangako ang Pilipinas. Yan ang sinasabi ko Ano kasi yung pangako Di natin maintindihan mga Lodi kasi nagsimula itong China and Pilipinas yung medyo alitan dito sa teritoryo na to mga Lodi sa West Philippine Sea nung panahon pa ni Noynoy Aquino. So dumaan yung administrasyon ni Pangulong Digong noon na masasabi natin guys na nung panahon ni Digong medyo humuhupa yung tension dyan, nakakapangisda pa yung mga mangingisda natin dyan, at least yung time na yon, at least nakikinabang pa yung bansang Pilipinas. Pero ngayon, sa kapanahunan ni Pangulong Marcos mga Lodi, mukhang nasa bingit na tayo ng giyera. So, wag naman, kasi hindi talaga tayo, wala tayong kakayahan na pumalag dito sa China mga Lodi. Baka isang nuclear lang tayo, tapos na. And hindi ako naniniwala na makipaggiyera din yung China sa atin. Kasi nag-iingat din yan sila. And ang problema kasi dito guys is nagpapadikta tayo sa bansang Amerika. Yun yung kinagalit ng China. Kung gusto nga, sabi ng China kung gusto nating ayusin, bakit pa kailangan makialam yung Amerika? Kaya malakas din yung loob natin, kasi nga itong si Pangulong Marcos pro-US ito So, wag naman sana mag-giyera guys kasi hindi talaga pwede, Kawawa naman tayo guys. And I don't think so, kung magkakaroon ng gulo between Philippines and China mga Lodi, tutulong yung Amerika. Sa tingin nyo, tutulong yung Amerika? Sila yung magpo-frontline doon? Pupunta sila sa West Philippine Sea para girahin yung China? Of course hindi. Pilipino pa rin ang makipag-gira sa China kung magkagira man, Kung titingnan niyo yung nangyari sa Ukraine ngayon, naging proxy war ng Russia and itong USA ang bansang Ukraine. Diba? So wag naman sana tayo, So talagang hindi tayo pwede doon, Hindi ako agree na magkaroon ng gulo between Pilipinas at saka China, So daanin na lang siguro sa magandang usapan mga Lodi. So tuloy natin. At nagpadala ng mga barko sa Ayungin Shoal. Tinawag nila itong pagtitrespass o panghihimasok. Tila nang gugulo daw ang Pilipinas. Ang kupal din kasi ng China, Kung titingnan nyo yung mapa mga Lodi, ang layo ng mainland China. Tapos yung inaagaw nila sa atin, belong sa exclusive economic zone natin mga Lodi. So, kupal talaga tong mga China. Kainis, Sadya daw sinisira ang kapayapaan at stability si South China Sea. Kaya sa nangyayaring ito, posibleng sumiklab ang matinding digmaan. Gaano na nga ba kalakas ang China? Hinimok ni Chinese President Xi Jinping ang militar ng China na maghanda para sa anyay military conflict sa dagat. Di maiwasang maisip kung posible nga bang mangyari ang pinakakinatatakutan ng lahat, ang digmaang China at Pilipinas. Pero in fairness sa China mga Lodi, hindi basta-basta gumagawa ng galaw to mga Lodi,
Mas ano pa rin sila, kahit sabihin natin communist country sila, tinitingnan pa rin nila kung or dinadaan pa rin nila sa pag-uusap, no? Kasi kung ano guys, yung Taiwan, no? Kung gugustuhin nila, talagang matagal na nilang sasakupin yung Taiwan. No? Kahit sabihin natin allied ng US yan, walang magagawa ang US, no? Wala ngang nagawa ang US sa Ukraine, eh. Diba? So, kung gugustuhin ng China, guys, matagal na, no? Kayang-kaya nilang sakupin ang Taiwan within week lang siguro, no? Pero kagandahan sa China, nakikipag-usap pa rin. Mas gusto nila yung mas mapayapang pag-uusap kaysa mag-giyera kaagad, no? Ang pinakamalalang maaaring mangyari, paano nga ba tayo makakaligtas sa angking lakas Yan yung ng China? tanong. Paano tayo makakatakas sa nagbabadyang panganib? Hindi na bago ang paulit-ulit na balita tungkol sa mga panganib na dinudulot ng China. Hindi lang sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, pati na rin sa interes nito sa ekonomiya ng bansa. Ang impluwensya ng China sa Pilipinas ay hindi na maitatanggi, lalo na noon sa panahon ni Duterte. Mas lumalim pa ang relasyon ng China at Pilipinas. Mula 2016, Guys, hindi man ako pro-China, no? Hindi rin ako pro-US ay mga Lodi. Pero nung panahon ni Pangulong Digong, kung saan nakikipagkaibigan siya sa China, mga Lodi, no? Mas feeling ko mas madaming nagagawa, no? Madaming napapatayang infrastructure, no? Kumbaga yung China hindi nangingialam sa internal affairs ng Pilipinas. Pero ngayon, alay tayo ng USA. Pero ang problema kasi sa USA, mga Lodi, nangingialam ko yung internal affair ng isang bansa, no? Kung pagbasihan nga natin, no, lahat ng bansa na kung saan alay ang USA, especially dyan sa Middle East, mga Lodi, no? Laging may gulo. No? Hindi natin alam, mga Lodi, no? Parang mas gusto nilang may giyera, no? Kasi nga, alam nyo naman sa giyera, may pera. No? Pero, ito'y sariling opinion ko lang, ha? No? Hindi rin ako pro-China, mga Lodi. No? Hindi rin ako pro-USA. Mas okay yung nakakatayo tayo ng sariling atin, no? Kasi, yung pag-unlad, no? Walang nagko-control sa atin, no? Pero feeling ko that time nung panahon ni Pangulong Digong, mas madaming nagagawa, no? And take note, sa panahon ni Pangulong Digong, no, kahit magkaibigan sila ng presidente ng China, hindi pa rin niya sinasabi na sinusuko niya yung teritoryo natin diyan sa West Philippine Sea. Sabi nga ni Pangulong Digong na wala naman tayong kalaban-laban diyan sa hindi tayo pwedeng magyera, anong gagawin natin? So, makipag-usap tayo. And sabi nga niya, kung may kuhukayin kayo dyan, of course, sa amin yan, no? May parte dapat ang Pilipinas. No? Yun yung sinasabi niya, mga Lodi. Di ba? So, feeling ko mas okay pa yung that time. No? Kaysa ngayon, no? Para tayong ginawang uto-uto ng mga Amerikano, no? Ang ginawa ng mga Amerikano, nagtayo ng base dyan. Nagdala ng mga pandigmang armas, no? So, anong gagawin nila? So, tingin nyo, kayang-kaya ng Pilipinas yan? So, magiging Ukraine lang tayo, no? hanggang 2022, tinatayang nasa $1.7 billion na ang Chinese investment sa bansa. Marahil mabuti ang mga foreign investment sa ekonomiya ng Pilipinas, ngunit kung may kapalit naman itong ibang agenda, tila nakakatakot yata ito. Totoo yun, no? Kasi kilalang kilala yung mga Chinese, mga Lodi, no? Na pag may binigay sila, of course may kapalit. Pero, men, tingnan nyo sa USA, pag may nagbigay yung Amerika, walang kapalit. Of course meron, no? Wala na yatang libre sa panahon ngayon, mga Lodi. Yan ang lagi niyong tandaan. Lahat ng mga bagay-bagay, no? Di man natin naintindihan. Pero kung may ginawa ang ibang bansa sa bansa natin, of course may kapalit yun. No? Kung mas lumala pa at mas maging agresibo ang China sa Pilipinas, posible kaya ang digmaan?
Kung mangyari man, alam mo bang may mga lugar sa Pilipinas Yan ang na gusto ligtas nating kung alamin. sakali mang maganap 10 ang digmaang pinakaligtas ito? na lugar kapag umatake ang China. Digmaan sa Russia at Ukraine. Umiinit na labanan ng Israel at Hamas. Tensyon ng China at India. At nagiging marahas na ang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ay, iwan ko dyan sa mga leader dyan. Ano? Imaginein mo, hindi sila nakakonsensya dyan sa mga civilian, no? Or yung mga citizen nila, guys. Di ba? Imagine mo, isang leader lang yung nagdidesisyon. No? Tapos ang mapiktuhan, billion na mga tao, mga lodi. Di ba? Kung mas lumala pa at mas maging agresibo ang China sa Pilipinas, posible kaya ang digmaan? Kung mangyari man, alam mo bang may mga lugar sa Pilipinas na ligtas kung sakali mang maganap ang digmaang ito? Number 10. Pulilio Island. Hey, Di nalalayo sa syudad ng Maynila. Ang islang ito na pinakamalaking isla sa Luzon. Matatagpuan ito sa probinsya ng Quezon. Kilala bilang bakasunan, ngunit kapag may digmaan, itong lugar na ito ang magliligtas sa'yo. Malaki Paano? at tago ang lugar na ito. Hango ang pangalan ng isla sa Chinese word na Pulilo, na ang kahulugan ay Grabe pa. beautiful island with Chinese plenty word of pa rin. food. Mula man sa Chinese ang pangalan ng isla, ngunit ligtas pa rin ito kung mangyari man ang digmaan. Number 9. Catanduanes, Panay Island. Matatagpuan sa Bicol Region. Kilala ito sa magagandang karagatan. Dahil tago at maliit lamang ang islang ito, ligtas ito sa mga banta ng missile attack. Marami din ang supply ng pagkain sa isla, kaya matitiyak ang kaligtasan. Number 8. Humonhon Island at Suluan Island, Eastern Samar. Matatagpuan ang isla sa probinsya ng Eastern Samar sa may parteng silangan ng Leyte Gulf. Kilala ito dahil dito unang napadpad si Magellan noong March 16, 1521. Parte ito ng munisipyo ng Giwan na may 8 barangay lamang. Ligtas ang Humonhon Island dahil sa liit at tago nitong lokasyon. Mataas ang survival rate sa islang ito dahil marami itong mapagkukunan ng supply ng pagkain. Number 7. Siargao Island. Kilala bilang surfing capital of the Philippines Siargao, at nanalo ng Best Island in Ligtas pala Asia to noong pagka 2021. may Magdigmaan man, ligtas ka sa islang ito. Parte ito ng probinsya ng Surigao del Norte. Gaya ng ibang nabanggit, dahil sa tago ang islang ito, hindi malayong ligtas ang lokasyon na ito mula sa mga atake ng digmaan. Number 6. Davao City. Sikat ang Davao City bilang isa sa pinakaligtas na syudad sa mundo. Noong 2015, naging rank 5 ito sa pinakaligtas na syudad sa buong mundo. Malaki ang impluwensya ng batas sa pagiging ligtas ng lugar. Strikto at naaaksyon na agad ang pangangailangan ng mga tao. Maaaring maasahan ng Davao sa pagiging handa sa pagprotekta nito sa nasasakupan. Number 5. Tacloban City. Dahil sa Tacloban. geographical location nito, ligtas ang Tacloban kapag nangyari ang digmaan. Mababa din ang crime rate sa lugar at walang banta ng armadong tunggalian. Number 4. Dinagat Island. Isa ito Island. sa pinakamagandang isla sa bansa. Maaaring tumira dito kung mangyari man ang digmaan. Malayo sa syudad ang maaaring pag-initan kung magtangkaman ang mga missile attack. Number 3. Apo Island. Isa rin ang islang ito sa may maraming supply ng pagkain. Kapag nagkadigmaan, magiging sigurado ang kaligtasan dahil tago ang lugar at malayo sa sentro ng kaguluhan. Number 2. Siquijor. Malaki-laki ang islang ito. Hitik din sa likas na yaman, lalo na sa pagkain. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Central Visayas. Walang ibang dapat ikabahala bukod na lamang sa mga aswang. Sikat kasi ito sa mga usaping ito, gayon na lamang ay binansagan nitong mystical island of the Philippines. Number 1. Sarangani. Matatagpuan sa pinakaibabang bahagi ng Pilipinas. Wala nang mas liligtas pa kung mangyari man ng digmaang China at Pilipinas. Mahirap isipin ang posibilidad ng pagkakaroong muli ng digmaan sa teritoryo ng Pilipinas. Ang totoo, walang bansa ang nakakatiyak ng lubos na kaligtasan. Pero may ilang mga bansa na may mas mataas na chance dahil sa proteksyon at mas mababa ang tsansa na maging target ng nuclear attack. Maaaring dahil ito sa mga geographical nilang lokasyon o dahil sa kanilang political stability at kakayahan na makabangong muli. Pero ang higit sa lahat at napakamakapangyarihang sandata na pwede nating gawin
ay patuloy na manalangin at magtiwala sa Diyos. Okay. Ito yung opinion ko lang, no? Na talagang pag nagkaroon ng giyera ay wala talagang masasabi nating ligtas na lugar. As in, talagang hindi ka maapektuhan sa giyera, no? So, ang magandang gawin talaga is wag na pumasok sa giyera, no? And especially tayo, wala tayong capability na labanan ang China, no? Anong capability natin or yung kapasidad natin, no? Para lumaban? Wala. So, mas maganda na idaan na lang siguro sa ano guys, no? Magandang usapan, no? And I think siguro yun yung dapat na i-advise ng advisor, no? Ni Pangulong Marcos na huwag tayong masyadong matapang. Kahit sabihin natin alay natin ng USA, hindi naman makipagyera sa atin yung mga kano, no? Sa oras ng talagang atakihin tayo ng China. Okay, so anong opinion nyo dito sa video na napanood natin? So please comment down below. Of course, hanggang sa muli, ako po si Chiefy TV mga Lodi, and see you on my next reaction video.